Ito ang sandali na sa mata ng marami ay naging pinakamatindi at nakakatakot na kaparusahan para kay Riby at sa buong angka ng Guerrero. Sa loob ng maraming taon, sila'y nagdulot ng pang-aapi, panlilinlang at walang awang panghahamak, lalo na kay Tanggol, na paulit-ulit nilang tinapakan at hinamak. Ngayon, bumabalik na ang lahat bilang refleksyon. Sa kanilang mundo, iisa lamang ang kahulugan. Walang makakatakas sa mga maling ginawa at darating ang araw na ang mga iyon ay maghihiganti sa pamamagitan ng mabagsik na hustisya. Sa loob ng mansyon ng Guerrero, nagngangalit ang kaguluhan. Naroon ang mga bangkay ni na Don Gustavo at Erika. Ang bahay na minsang puno ng karangyaan ay ngayoy nababalot ng dalamhati, galit at tensyon. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging sigawan at ang burol ay gumuho sa pagsabog ng emosyon. Sa gitna ng kaguluhan ay nakatayo si Miguelito. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa puot, nakatuon kay Santino na naglakas loob na pumasok sa mansyon. Para kay Miguelito, isa itong mabigat na insulto. Malinaw ang kanyang hatol. Si Santino ay hindi Guerrero, hindi bahagi ng pamilya, at wala siyang karapatang dumalo sa burol ni na Don Gustavo at Erika. Paulit-ulit niya itong sinabi. Puno ng panghahamak, bawat salita ay tumatama sa puso ni Santino na parang punyal. Ngunit si Santino, kahit nasa panganib, ay nanindigan. Idineklara niyang siya ay apo ni Don Gustavo at asawa ni Erika na pinsan niya. Sinabi niyang ang kanyang ugnayan at alaala sa pamilyang ito ay hindi kailanman mabubura, kahit gaano pa siya itanggi ni Miguelito. Uminit ang sagutan at unti-unting nawala ng kontrol si Miguelito. Pilit niyang pinalalabas si Santino, ngunit nanatiling matatag si Santino. Ang paninindigan ni Santino ay hindi lamang kayabangan, kundi pakikipaglaban para sa pagkilala na matagal nang ipinagkait, isinilang mula sa sakit. Sa ilang sandali, nauwi ang lahat sa pisikal na labanan. Nagpalitan ng suntok, umalingaw-ngaw ang mga sigaw, at ang burol ay naging kahiyahiyang eksena para sa pamilya Guerrero. Sa gitna ng kaguluhan, lalo pang tumibay ang tapang ni Santino, sapagkat naroon ang kanyang ama, si Rigor. Mula sa simula'y tahimik na nagmasid si Rigor, mula sa unang sigaw hanggang sa unang suntok. Sa loob niya'y nagngangalit ang tunggalian, tungkulin bilang pulis laban sa pagmamahal bilang ama. Sa unay pinigilan niya ang sarili na natiling tahimik kahit pa ininsulto siya ni Miguelito. Ngunit nang ibagsak ni Miguelito si Santino sa sahig at walang awang binugbog, sumabog ang matagal nang pinipigilang apoy. Isang apoy na hindi na mapipigilan. Naglalagablab sa loob ni Rigor ang galit at malalim na pagmamahal sa anak. Para sa kanya, hindi na ito simpleng away pamilya, isa na itong malinaw na krimen. Kaya't tumindig siya, dala ang matagal nang pinipigilang puot. Kasabay nito, tumayo si Roberto at nagbigay ng tuwirang banta. Malinaw ang mensahe, huwag makialam si Rigor, sapagkat mula rito magsisimula ang digmaan ng pamilya Guerrero laban sa kanya. Mayabang na sinabi ni Roberto na kaya niyang tanggalin si Rigor sa ranggo at alisin sa serbisyo ng pulisya anumang oras. Ngunit para kay Rigor, walang halaga ang mga salitang iyon. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kaligtasan at dangal ng kanyang anak. Kaya't hindi siya umurong. Sumugod siya laban sa mga Guerrero, handang ipagtanggol ang kanyang anak, kahit kapalit ang lahat ng kanyang naabot. Agad na umatake si Miguelito, ngunit hindi niya natamaan si Rigor. Nagpalitan ng mabangis na suntok at sigaw, at ang mansyon ay naging pansamantalang larangan ng digmaan. Kahit sa gitna ng labanan, naalala ni Rigor ang kanyang posisyon. Alam niyang hawak pa rin niya ang awtoridad at maaaring kumilos sa ilalim ng batas. Kaya't iniutos niyang aristuhin si Miguelito. Sa harap ng lahat, habang patuloy na binubugbog si Santino, napilitang magsalita si Miguelito.
ngunit hindi pagsisisi ang lumabas sa kanyang bibig, kundi kayabangan. Sinabi niyang sina Santino at David ay pareho lamang walang silbi at basura sa kanyang paningin. At dumating ang nakagugulat na pag-amin. Hayagang idineklara ni Miguelito na siya ang pumatay kay David. Ang kanyang mga salita ay tumama sa lahat na parang kulog. Galit, pagkagulat, at dalamhati ang bumalot sa mansyon. Para kay Santino, hindi lamang ito pag-amin ng krimen, kundi patunay ng lalim ng pagkabulok ng pamilya Guerrero. Para kay Rigor, ito'y kumpirmasyon na tama ang kanyang desisyon. At para sa mga Guerrero, ito ang simula ng kanilang pagbagsak. Dumating na ang matagal nilang iniiwasang kaparusahan. Sa pagdinig ng pag-amin ni Miguelito, nag-aalab ang dugo ni Rigor. Namula ang kanyang mga mata sa galit, at sa loob niya'y nagliyab ang apoy ng paghihiganti. Mariing pinisil ni Rigor ang kanyang mga kamao. Pilit pinipigilan ang puot. Ngunit sa isang iglap, sumiklab ang laban. Nagbanggaan ang kanilang mga katawan at sumiklab ang mabagsik. Walang awang labanan. Sumugod si Miguelito kay Rigor, dala ang taon-taong kinimkim na galit. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok at hampas. Ngunit si Rigor, batikan sa laban, ay nauna sa bawat galaw at mahusay na nakaiwas. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na sumulong si Roberto. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit puno ng awtoridad. Iniutos niyang dalhin si Shore palayo. Idineklara na wala na siyang karapatang manatili sa burol. Ang mga salita ni Roberto ay tunog ng huling hatol. Bago umalis, mariing isinama ni Shore si Santino. Malinaw ang kanyang pasya. Hindi siya babalik, hindi siya aalis, kung hindi kasama si Santino. Para kay Shore, si Santino ang huling liwanag sa dilim, ang tanging sagisag ng pag-asa sa kanilang gumuho ng mundo. Dinala ni Rigor si Santino pabalik sa San Dimas. Sa madilim na daan, ramdam niya ang tahimik na takot ng anak. Nais ni Santino maging matapang, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang anino ng pangamba. Samantala, halos mabaliw si Miguelito sa galit. Sa burol, bawat bulong ng hangin ay paalala ng kanyang kabiguan. Ipinatawag niya si Jason. Sa mababa ngunit utos na tinig, iniutos niya. Maghanda, tipunin ang mga sundalo. Walang pag-aatubili niyang ipinag-utos na patayin si Rigor, pati na si Santino. Para sa kanya, wala nang puwang ang awa o habag. Paghihiganti at pagbabalik ng kapangyarihan lamang ang kanyang layunin. Iniutos niyang salakayin ang bahay ni Rigor sa San Dimas at tapusin ang lahat. Agad kumilos si Jason. Kasama niya ang dimabilang na mga tauhan, handang pumatay ng walang tanong. Pagkarating ni Rigor sa kanyang tahanan, agad niyang tinawag si Santino. Mabigat ang kanyang tinig, puno ng dalamhati at matatag na pasya. Malinaw ang kanyang sinabi. Kailangan nilang maging handa, sapagkat hindi titigil ang mga Guerrero hanggat hindi siya tuluyang napapabagsak. Bawat sandali ay mahalaga, bawat desisyon ay maaaring maging huli. Napatunayan ang kanyang hinala nang patayin ni Jason at ng kanyang mga tauhan sina Marsing at Nita. Isang kalupitan na patuloy na bumabagabag sa konsensya ni Rigor. Ngunit ang tunay na dagok ay mula kay Roberto. Bago umalis sa mansyon, ipinaalam kay Rigor, hindi na siya pulis, hindi na siya kapitan. Ipinaliwanag ni Roberto na direktang sinaktan ni Rigor ang isang mataas na opisyal, ang alkalde ng Maynila mismo. Dahil dito, tapos na ang kanyang karera. Idinagdag pa ni Roberto na si Hector Victorino ang papalit sa kanya. Sa pagdinig ng pangalang iyon, napaluha si Rigor. Ang lahat ng kanyang pakikibaka, dangal at tungkulin, tila nawala sa isang iglap. Bumagsak ang kanyang balikat at sa unang pagkakataon ay nadama niyang lubos siyang nag-iisa. Biglang dumating si Jason sa bahay ni Rigor. Walang babala, agad silang nagpaputok. Umalingaw-ngaw ang putukan, hinalo ng mga sigaw ng takot at sakit. Naroon si Santino
Bata at walang karanasan, ngunit sinubukan niyang lumaban. Kahit handa sila, mabangis at nakakatakot ang sagupaan. Alam ni Rigor na isa na lamang siyang karaniwang tao. Mahina ang kanyang posisyon. Ngunit hindi niya iniwan si Santino. Hinarap niya ang bawat panganib sapagkat ipinangako niyang poprotektahan ang anak. Sa matinding labanan, parehong nasugatan sina Santino at Rigor. Halos gumuho sila sa sakit, ngunit napilitan silang tumakas upang mailigtas ang kanilang buhay. Nagpatuloy ang habulan. Si Jason laban kina Rigor at Santino. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Bawat hinga ay tila huling sandali. Sa huli, nabigo si Jason sa kanyang misyon. Bumalik siyang walang dala sa mansyon ng Guerrero at iniulat ang pagkatalo kay Miguelito. Sumabog sa galit si Miguelito. Minura niya si Jason bilang walang silbi at sinisi sa kabiguan. Ipinaliwanag ni Jason na ginawa niya ang lahat, ngunit palaging nakakalusot sina Rigor at Santino sa bingit ng kamatayan. Samantala, sugatan at pagod, hindi inaasahang nagtagpo sina Rigor at Santino kay Tanggol. Sa sandaling iyon, muling sumiklab ang tensyon at misteryo. Malinaw na ang kanilang mga kapalaran ay nakagapos sa isang mahabang digmaan na malayo pa ang katapusan. Napatigil si Tanggol nang makita si Santino na nagtatago kasama ang isang doktor, para bang may lihim na plano. Biglang dumilim ang kanyang mga mata sa hinala at muling sumiklab ang matagal ng galit sa kanyang dibdib. Mabigat ang bawat hakbang, bawat pintig ng puso'y parang babala. Diretsahan niyang tinanong, bakit sila nagtatago at ano ang kanilang ginagawa roon. Para kay Tanggol, ang pagtatago ay tanda ng pagtataksil o takot. Sa halip na tuwirang sagot, si Santino ang unang nagsalita. Puno ng pagsusumamo at panghihinayang ang kanyang tinig. Lumapit siya kay Tanggol hindi upang lumaban, kundi upang humingi ng pagkakataon. Ipinaliwanag niyang wala silang sariling agenda, nais lamang nilang pag-isahin ang kanilang lakas. Malinaw ang kanyang katuwiran. Ang kaaway ni Tanggol ay kaaway din nila. Hindi ito tungkol sa ambisyon, kundi sa kaligtasan at kinabukasan ng lahat. Bakas sa kanyang mga mata, ang pagod at takot, ang anyo ng isang taong matagal nang tumatakas sa anino ng digmaan. Ngunit bago pa makasagot si Tanggol, si Ramon ang nagsalita. Matatag ang kanyang tindig, walang pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Para kay Ramon, may mga sugat na hindi kailanman naghihilom, at ang mga sugat na iyon ang nagpapahirap sa kanilang landas. Mariin niyang idineklara na hindi nila kailanman tatanggapin si Rigor sa anumang alyansa. Para sa kanya, si Rigor ay hindi lamang kaaway, kundi pinakamapanganib na kalaban. Ang sumira sa kanyang buhay, pamilya at pananampalataya. Ang simpleng pagbanggit sa pangalan ni Rigor ay muling nagbukas ng lumang sugat, puno ng dugo, pagkawala at pagsisisi. Diretsahan ding sinabi ni Tanggol ang kanyang pasya, hindi sila makikipag-alyansa. Sa puso ni Tanggol, malinaw, hindi kapayapaan ang tunay na layunin ng kabilang panig, kundi kapangyarihan. Ramdam niyang ginagamit siya bilang kasangkapan sa mas malaking plano. Kaya't mariin niyang sinabi, bubuo sila ng sariling grupo at wawasakin ang pamilya Guerrero sa sarili nilang paraan. Para sa kanya, iyon ang huling babala. Ngunit bago iyon, may nangyari na hindi niya malilimutan. Ang kanyang paghihirap ay hindi lamang pisikal, kundi parusang dumurog sa kanyang kaluluwa. Sa tormentong iyon, isang pangalan ang muling sumibol sa kanyang isip, Rocky Boy. Nanumpa si Tanggol na hindi niya kailanman patatawarin si Rocky Boy, hindi sapat ang karaniwang paghihiganti. Tatapusin niya ang mga krimen ni Rocky Boy sa kanyang sariling mga kamay, upang maramdaman din nito ang sakit na idinulot sa iba. Lumipas ang mga araw, at dahan-dahan siyang nakabawi. Bagaman mahina ang kanyang katawan, alerto at mapagbantay ang kanyang isip. Katabi niya si Ramon, tahimik,
Ngunit puno ng pag-aalala at pagbabantay ang mga mata. Nasa paligid ang mga kaibigan ni Tanggol, tahimik. Bawat isa'y nagtatago ng sariling takot. Mabigat ang hangin sa silid, puno ng pangamba at mga tanong na walang sagot. Pinasag ni Inting ang katahimikan. Sa nanginginig na tinig, sinabi niyang maaaring malapit na ang kanilang wakas. Ang nangyari kay Tanggol ay paalala kung gaano sila kahina laban sa makapangyarihang puwersa. Unti-unting gumuho ang loob ni Inting. Kung nangyari kay Tanggol, maaari ring mangyari sa kanila. Ngunit nagsalita si Dulpo. Sinikap niyang palakasin ang loob ng lahat. Mariin niyang sinabi na hindi sila dapat gumuho, sapagkat darating ang araw na si Tanggol ay uupo sa upuan ng alkalde ng Maynila. Sa araw na iyon, muli silang babangon. Ang kanilang paghihirap at sakit ay magiging madilim na alaala na lamang ng nakaraan. Sa tinig na puno ng pag-asa, sumali si Bulldog. Mariin niyang sinabi na kapag sila'y nagtagumpay, hindi na sila muling babagsak. Iba na ang kanilang landas ngayon, hindi tulad ng dati na ang kanilang yaman ay isinilang mula sa kasamaan at kasalanan. Isa-isa niyang inalala ang kanilang mga dating krimen, ang pagnanakaw ng Star of Venus mula sa mga kabalyero, at ang pakikipagsabwatan kay Diba na nababalot ng dilim at kasamaan. Ngayon ay malinaw na sa kanya, iba ang kanilang laban. Nakikipaglaban sila laban sa kasamaan at naniniwala siyang hindi sila pababayaan ng may kapal. Pagkatapos ay nagsalita si Boy Bigote. Sinabi niyang huwag masyadong mag-alala. Ang kanyang pag-asa ay makabawi si Tanggol at muling mamuhay ng normal. Sa sandaling iyon, tumayo si Ramon at lumapit sa grupo. Sinabi niyang kailangan nilang mag-usap kahit sa ibabaw ng kape upang luminaw ang kanilang isipan sa dilim ng gabi. Inutusan niya si Inting na magpakulo ng tubig. Samantala, tahimik na lumabas si Rocky Boy. Sinabi niya kay Ramon na siya'y magpapahinga. Ngunit sa likod ng katahimikan ay naghahanda siya ng bangungot. Sa kanyang silid, hinarap niya ang kanyang demonyong kasuotan. Nakatayo sa harap ng salamin, dahan-dahang isinuot ito at bumulong. Dumating na ang oras upang patayin si Tanggol. Sa sandaling iyon, lubos nang naisuot ni Rocky Boy ang kanyang demonyong kasuotan. Handa na siyang isakatuparan ang planong maglulubog sa lahat sa mas malalim na dilim. Sa kanyang isip ay iisa lamang. Walang pagkakamali ang dapat mangyari. Alam niyang kahit kaunting ingay ay maaaring magbunyag ng kanyang presensya at magpaalerto kina Tanggol at Ramon. Kaya't pinili niya ang mabigat, mabagal, ngunit nakamamatay na maso, isang sandatang magpapalakas sa kanyang plano, nakakatakot ngunit tiyak na magtatagumpay. Para kay Rocky Boy, ang tunog ng senso ay parang matalim na sigaw sa katahimikan. Ingay na kayang gumising kahit ang pinakamatinding natutulog, kahit si Tanggol na sanay sa panganib. Sa bawat hakbang, dala ang mabigat na maso, ramdam niya hindi lamang ang bigat ng bakal kundi pati ang puot, paghihiganti, at matagal ng kinimkim na galit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan nagpapahinga sina Tanggol, Ramon, Inting, Bulldog, Dulpo, Thanos at Boy Bigote. Ang dilim ng gabi ay tila kakampi niya. Ngunit hindi niya alam na ang mga mata ni Ramon ay hindi bulag sa dilim. Hating gabi, si Ramon, suot ang kanyang salamin, ay biglang nakapansin ng kakaibang anino na gumagalaw malapit sa pugad. Sa kanyang paningin, hindi ito tao kundi isang halimaw na may dalang banta. Walang pag-aatubili niyang itinaas ang baril at nagpaputok. Ngunit nagmintis at ang putok ay nagpagulat kina Inting, Bulldog, Dulpo at Thanos. Tinanong nila kung sino ang binaril ni Ramon. Sa maingat na tinig, ipinaliwanag ni Ramon. Isang kakaibang nilalang ang pumasok sa pugad. Isang bagay na hindi niya lubos mailarawan. Sa sandaling iyon, bumigat ang hangin, puno ng panganib.
Idineklara ni Ramon na kailangan nilang pigilan o tapusin ang halimaw bago ito makapinsala. Agad silang naghanap at sa tensyon ay iminungkahi ni Ramon na maghiwa-hiwalay upang palibutan ang lugar. Magkasama sina Bulldog at Inting, si Thanos ay nakapuwesto malapit, alerto at handa. Mag-isa si Ramon, dala ang bigat ng responsibilidad. Magkasama sina Dulpo at Boy Bigote, nanginginig sa takot ngunit pilit na kumakapit sa tapang. Samantala, isa-isa nang hinabol ni Rocky Boy ang mga kaibigan ni Tanggol. Mabilis ang kanyang galaw, walang awa ang kanyang mga hampas. Una niyang tinamaan si Bulldog, wala itong pagkakataong lumaban. Ang mabigat na maso ay agad na bumasag sa kanyang lakas at tapang. Sunod niyang tinamaan si Dulpo. Isang hampas lamang, bumagsak siya sa sahig, naputol ang hininga sa biglang sakit at pagkagulat. Hindi nag-aksaya ng oras si Rocky Boy. Ang kanyang focus ay si Tanggol lamang. Pumasok siya sa silid kung saan nakahiga si Tanggol. Doon niya pinakawalan ang pinakamatindi at pinakabrutal na pag-atake. Paulit-ulit niyang inihampas ang maso kay Tanggol. Bawat hampas ay puno ng galit at puot. Para bang ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang kinimkim na paghihiganti. Walang bilang, walang direksyon ang mga hampas ni Rocky Boy. Saan man bumagsak ang maso, lahat ay nababasag at nadudurog. Bawat tunog ng tama ay parang madilim na ritual ng paghihiganti. Walang awang ibinuhos niya ang kanyang galit. Kahit nang tamaan ang maseselang bahagi ng katawan ni Tanggol, hindi siya gumuho. Tinamaan ang kanyang baywang at likod, ngunit tiniis niya. Ang kakaibang tibay na iyon ay lalo pang nagpasiklab ng galit ni Rocky Boy. Hindi niya matanggap na may kayang makatiis ng ganoong sakit. Kinaladkad ni Rocky Boy si Tanggol sa sahig. Marahas niyang hinila ang katawan, habang si Tanggol ay napasigaw sa sakit, humihiyaw at humihingi ng tulong. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng paghihirap, takot at kawalan ng pag-asa. Bawat pagsusumamo ay tumatagos sa puso ni Ramon, na mula sa malayo ay naririnig ang tinig ng kanyang anak. Agad na tumakbo si Ramon patungo sa silid ni Tanggol, puno ng takot at puot ang kanyang dibdib. Kasabay nito, tumakbo rin sina Inting at Thanos. Narinig ang mga sigaw. Pagpasok nila sa silid, nakita nila ang isang nakakatakot na nilalang. May dalawang sungay at mahahabang pangil, isang nakakatakot na anino. Lalong tumibay ang kanilang paniniwala na hindi nila kaharap ang karaniwang tao. Walang pag-aatubili, itinutok ni Ramon ang kanyang baril. Sa pagkakataong ito, tinamaan ang target. Muli siyang nagpaputok. Bawat bala ay puno ng galit ng isang ama, handang gawin ang lahat upang iligtas ang anak. Umalingaw-ngaw ang putukan at sigawan sa silid. Umabot sa rurok ang sagupaan ni Ramon, Rocky Boy, Inting, Thanos at ang sugatang si Tanggol. Malinaw, ang gabing iyon ay magiging saksi sa dugo, sakit at mga pasyang hindi na mababawi. Sa madilim, mabahong bodega, 3 putok ang sabay na umalingaw-ngaw, para bang isinumpa ang gabi magpakailanman. Sa bawat bala, napatras ang tinaguriang halimaw, na wala ng balanse sa loob ng mabigat na kasuotan. Si Rocky Boy, si I-Boy mismo, ay hindi na nakontrol ang sarili. Gumuho ang kanyang matagal na kayabangan. Sa likod ng maskara ay tahimik siyang umiyak, nanginginig ang katawan, bawat balay pumupunit hindi lamang sa kanyang laman, kundi pati sa natitirang yabang. Samantala, naglalagablab sa galit si Ramon Montenegro. Nagningas ang kanyang mga mata, puno ng puot at paghihiganti ang kanyang isip. Para sa kanya, ang pagtindig sa harap ng halimaw ay pagtindig laban sa lahat ng sakit, panlilinlang at panganib na bumalot sa kanilang buhay. Nais niyang tapusin ang laban, purahin ang halimaw sa mundo. Bawat hingay pinipigilan niyang muling magpaputok, ngunit sa kanyang dibdib ay nag-aalab ang galit na parang pagsabog. Naisip ni Ramon, kung tunay na halimaw ito,
Walang bisa ang bala. May kakaibang kapangyarihan, agad maghihilom ang sugat. Ngunit, naroon ang kahinaan, takot, at pag-urong. Kaya't naging malinaw sa kanya, hindi ito halimaw. Isa lamang itong kasuotan, isang huwad na maskara, suot ng isang duwag. Sa mabilis na galaw, sumugod si Ramon at pinunit ang kasuotan. Nalaglag ang maskara sa sahig at bumagsak ang mabigat na katawan. Napatigil si Ramon sa pagkagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata, bahagyang bumuka ang bibig, at tumigil ang kanyang puso sa isang iglap. Ang katotohanan ay nabunyag, ang halimaw ay walang iba kundi si Bernard. Si Bernard na kanilang pinagkatiwalaan na inakala nilang isa sa kanila. Ang revelasyong ito ay bumasag sa kanilang pananampalataya, at ang pangalan ay tumama kay Ramon na parang malalim na sugat. Si Bernard, na matagal na nilang itinuring nakakampi, ay biglang lumantad bilang taksil. Hindi napigilan ni Ramon ang kanyang galit. Sinigawan niya si Bernard, tinawag na walang hiya, paulit-ulit na itinatanong kung bakit sila ipinagkanulo. Bakit sila nilinlang sa pinakamasakit na paraan. Si Bernard, nakilala rin bilang Rocky Boy, ay gumagapang sa sahig. Ang tatlong tama ng bala ay nagdulot ng matinding paghihirap. Ang kanyang mga luha ay hindi lamang mula sa pisikal na sakit, kundi mula sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Sa sandaling iyon, nagpasya si Ramon na tapusin ang lahat. Ramdam niyang wala ng saysay ang pagpapalawig ng paghihirap. Itinaas niya ang baril, ngunit biglang may tinig na pumigil. Mariing sinabi ng isang kasama, "Boss Ramon, hindi ngayon." Ipinaliwanag niya, kapag nagising si Tanggol, ang unang hahanapin niya ay si Rocky Boy. Napatigil si Ramon. Pumikit siya, tinimbang ang kanyang galit laban sa pangangailangan ng sitwasyon. Sa huli, napabuntong hininga siya at inamin na tama ang kanyang kasama. Kailangan si Rocky Boy, hindi bilang kaibigan, kundi bilang susi sa darating na mga pangyayari. Agad niyang iniutos na gapusin si Rocky Boy ng mahigpit. Mabilis na itinali ang kanyang mga kamay at paa at isinabit ng patiwari. Ang kanyang mga paay nakataas, ulo'y nakababa. Dahan-dahang dumaloy ang dugo sa kanyang ulo, lalo pang nagpapabigat sa kanyang takot at sakit. Inihanda ang lahat para sa paggising ni Tanggol kinabukasan. Sa kabilang dulo ng bodega, halos matapos na ang buhay ni Rocky Boy. Ngunit ang prioridad ay mailigtas si Tanggol. Agad na tinawag ang mga tao upang gamutin siya. Sa bawat sandali, lalong naging malinaw. Hindi karaniwang tao si Tanggol. Nagtaka ang lahat. Kung siya'y tulad ni Santino, matagal na sana siyang namatay sa mga bala. Kung tiniis niya ang mabibigat na hampas ng maso ni A-Boy, dapat ay tapos na. Ngunit buhay pa rin siya, patuloy na humihinga. Sa bawat hinga, lalong tumitibay ang paniniwala ng mga nasa paligid. May kakaiba, may sobrenatural na kapangyarihan kay Tanggol na humihila sa kanya pabalik mula sa kamatayan. Si Tanggol ay tila immortal. Kahit ilang beses siyang barilin, kahit ilang ulit tamaan ng maso sa ulo, may kakaibang lakas sa loob niya na muling bumabangon. Hindi matatawaran ang kanyang pagtitiis. Sa bawat hampas siya'y muling tumatayo, bawat sugat ay lalo siyang pinatitibay. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Tanggol ang kanyang mga mata. Mabigat ang kanyang paghinga, pakiramdam niya ay paulit-ulit na nadudurog ang kanyang katawan. Namangha siya sa kanyang panghihina. Sa sakit na kumakalat sa bawat galaw, hinipo niya ang kanyang dibdib at naramdaman ang mga tama ng bala. Ngunit higit na masakit ang kanyang baywang at loob ng katawan, bunga ng maso ni Rocky Boy. Pumikit siya, pilit inaalala ang mga sandali bago siya mawala ng malay. Sa mahinang tinig, nagtanong siya, totoo bang siya'y binugbog? Bakit hindi siya makatayo? Bakit parang bali ang kanyang mga buto? Nagsalita si Ramon Montenegro. Kinumirma niya ang hinala ni Tanggol. Totoo, siya'y brutal na binugbog. Ipinakita ni Ramon ang mabigat na maso, ipinaliwanag na iyon ang ginamit.
paulit-ulit ng isang nakamaskarang halimaw. Sa kabila ng sakit, umupo si Tanggol. Lumingon siya, hinahanap ang salarin. At nang tumama ang kanyang mga mata kay Rocky Boy, si Bernard, na kanilang pinagkatiwalaan, nakagapos ng mahigpit, nakasabit ng patiwarik. Nanigas ang puso ni Tanggol sa nakita. Sa kalituhan at paghihirap, nagtanong siya, ano ang nangyayari rito? Bakit nasa ganitong kalagayan si Bernard? Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tanggol. Ang kanyang muling pagbangon ay simula pa lamang. Sa hinaharap ay naghihintay ang mas mabibigat na katotohanan at mas nakakatakot na mga laban, nakatakdang yumanig sa kanilang lahat.